So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, February 10, 2024, araw ng Sabado. At balik tayo sa flip top muna. Kasi sabi ko nga sa inyo, ibabalance natin yung mga request videos nyo at yung mga gusto kong panoorin at yung mga most requested ngayon, no? So shuffle natin yan, papantay-pantay natin, ibabalance natin lahat na mga request nyo. And yung matira mayaman, antayin natin, no? Medyo naging mainit lang talaga yung Mot J Black, kaya inuna natin yun. Pero ayun, so far meron, hindi pa naman kompleto yung first round ng matira mayaman, kaya antayin muna natin yun. May mga inaabangan ako doon, lalo na yung 6 threat K-Ram, yung Zaki, Sak, marami ako inaantay doon. Pero dahil wala pa naman, kaya balik muna tayo sa mga request videos nyo. So etong request nyo na to, galing kay Vladi. Shoutout sa'yo Vladi. Sayad versus Ilaya. So grabing pukpukan to. Pares sila ng style, technicalan, lyrikalan, mga malalalim. So yun, shoutout kay Vladi kasi alam ko ilang beses na to nag-comment sa mga content, sa mga vids natin. And maraming salamat dahil andyan ka pa rin, Vlad. So sana andito ka pa rin, sana active ka pa rin, sana naantay mo rather yung request mo na to na Sayad versus Ilaya. So ayun, wag natin patagalin to, reviewin na natin to. So shoutout ulit kay Vladi. Sayad versus Ilaya. Let's go. Minuto of rising represent, pakinggan natin unang banat. Ilaya. Yeah! Rinig, yeah. Game. Halos 2 taon ako'y nagpahinga sa pangangaso, ngunit di ibig sabihin ito'y di na ako biyasa sa paggamit ng panat palaso. Nanatiling asintado, kada bitaw ko ng mga linya rekta sa ulo ng kahit na sino. Ngunit sa pagkakataong to, ibang armas ang bitbit ko. Nakalak ang gatilyo, perming nakakandado. Walang malulus na gatilyo dahil tinanggal ko. Perming nakakalabit, walang makakaiwas dito. Uzi, M16, parehong naka-extended magazine. Sa'yo lamang nakatutok, kamay ko ay nasa 315. At sabi nila, hawak mo ang oras. Ayos yung gun burst niya. Uzi, M16. Tapos ang angas lang nung laro niya dun sa walang tornilyo na mahuhulog kasi tinanggal ko. Ayos yun. Kontrolado mo nakaraan. Sige, yung kamalian ko sa nakaraan ating balikan. Ako raw ay minalas ng isang hibla sa industriya. Ngunit di ba halata na yun ay aking sinadya at kaya ako nanatili sa underground dahil tangina sa record label ayoko magputa! Ha? At sa record label ayoko magputa! Ngunit kung ganun ba, nakuha nyo ba? Dalawang magkaibang ibig sabihin nung huli ko ng mga linya. Yung battle ganyan ang magiging tema. Hindi ko kailangan sa oras sumobra. Kaya kong isiksik sa isang linya yung literal at metapora. At ikaw, nasawi ka sa lanseta. Ganun ka kahina. Sariling kamatayan inamin sa sarili mo ng mga linya. Sabi nila, nung gabing yun nagkaroon ng seremonya. Ang sulo yung pinasa, binuhusan mo pa ng gasolina. Ang problema, di wala man lamang akong apoy na nakita. At paano mo ipapasa yung isang bagay na kahit kailan sa akin di mo nakuha? Mawawala kayong lahat! Ngunit mananatili sa akin ang alab. May sayad ka lang, si Ryan kalaban mo. Mga hayop lang kayo, tawag sa amin, sa akin ay Diablo. Ginoong Lizano, walang demonyo sa iyong ulo. Nagkaroon lamang nung inisip mo na ako. Isang buwan sa utak mo ako. Ayos yun, no? Walang demonyo sa iyong ulo, nagkaroon lang nung inisip mo na ako. Solid yun. Lang kayo, tawag sa amin, sa akin ay Diablo. Ginoong Lizano, walang demonyo sa iyong ulo. Nagkaroon lamang nung inisip mo na ako. Isang buwan sa utak mo ako ay naglaro. Ginalugad bawat sulok hanggang sa ikaw ay makonsumo. Sinubukan man laban, ngunit di ka rin nanalo. Sariling utak na kiusap na ilaya mo na ako. Kaya ngayon sa akin sabihin mo, ilaya mo na ako. Angas nun. Makonsumo. Sinubukan man laban, ngunit di ka rin nanalo. Sariling utak na kiusap na ilaya mo na ako. Kaya ngayon sa akin sabihin mo, ayos ka pa ba? Si Sayad pa ba to?
Kasi parang si Ryan kalabang ko. Galing. So, round 1 ni Ilaya. So, as expected, andun yung mga pagiging lyrical ni Ilaya. So, expected na yan na magiging ganito yung style niya talaga. Technical, yung pagiging lyrical niya, yung pagiging malawak niya, kitang-kita niyo naman kung ano-ano yung mga malalalim na salita, yung binigkas niya dito. So, yun, expected na yun. Alam ko na doon talaga magfo-fall yung round ni Ilaya. So, pero tignan natin sa rounds 2 and 3, no. Pero ayun, round 1 ni Ilaya para sa akin broad, malawak, technical, lyrical, and kung haymakers count lang yung pagbabasehan natin, medyo nakulangan ako sa haymakers count. Andun yung mga punto pero hindi ganun kabigat. Gets nyo? So, andun yung punto ni Ilaya. Pumapalo yun. Kaso nga lang, feeling ko, pag umabot kay Sayad, hindi masyadong naaalog si Sayad. No? Tumatama. Kaso the please lang. Yun yung pinaka-best way to describe Ilaya's round 1. No? Tumatama kay Ilaya pero hindi ganun ka-solid. Dumadaplis lang. Hindi masyadong sumusugat, gumagasgas lang. So, ayun, yun yung pinaka best description ng round ni Ilaya. So, yun, medyo kulang sa DN para sa akin. Ano pa? Yun, kulang sa DN, kulang sa mga haymaker, sa mga punchline. Andun yung punto, kaso hindi ganun kabigat. So, yun, Sayad. Sobrang angas, ang daming baril, pero yung angas nito ngayon tatanggalin. Kahit gusto mong magputa sa record label, hindi ka rin naman nila tatanggapin. Rarebat agad. Nagpakilala siyang malalim, makatak, manalita, aktivistang lumalaban para sa maralita, at alagad din daw siya ng sining. Doon ko napagtantong nagpapanggap lang to, dahil hindi ka naman kalakasan para maging alagad ko. Tangina. No, veterano ka, baka gago ka. Isa ang pabuhat na hangal. Tumandaan, nagbibida. Lakas. Pero nung pinanukat mo tagal, lumabas na isa kang butal, tumudusugal ka at naubos. Nung pinamukha sa'yo ni Emar Industria. Tangina, lakas Pero wait lang. Di ko pa pala napalitan tong background natin, kaya palitan muna natin ng saglit. Wait lang. Naka naman yan dito sa natin sa OBS. Ayan. Medyo naalala ko lang. Okay, flip top na. Okay, sorry kung hindi ko napalitan agad. Pero ayun, tangina, lakas ni Sayad. Rebat pa lang, pasok na agad 'yun. Yung about dun sa record label, hindi ka nila tatanggapin. Pasok na pasok 'yun. Rebat talaga niya ng malinis 'yun. Then kitang-kita dito na mas lamang si Sayad sa pagiging agresibo. Kita niyo yung stage presence ni Sayad, grabe. Ang angas. Dati walang puntos! At hinagan mo siyang patayin sa batil at kanta hanggang sa nabugnot ka sa kadwelo. Kasi ang kinailangan niya lang gawin, tumayo sa harap mo para makita ng lahat na supot ka sa pareho. At sinariwa ko lang yung alaala mo para ihanda ka dyan sa balak mong pag-ahon. Kasi hindi ako si Emar. Hindi kalmadong dagat nung sinusuong mo, sumasalubong ka sa alon. Hinasa ka ba ng panahon? Sa konklusyon, ba't agad kang lumukso? Nagkamali ka ng pag-unawa sa panahon. Yung pang-unawa mo, hindi pa rin husto. Lipunin ang kamangmangan. Magkapareho nga inyong gusto na siyang mismong rason kaya ka hinasa ng panahon para hindi ka na mahirapan laslasin yung sarili mong pulso. Pero andito ka humihinga, pagod ba'y naaksaya? Andito ka humihinga, pagod ba'y naaksaya? Hindi ka ba nagtataka kung bakit buhay ka pa? Matagal ka nang panistanga at natasan akong ideklara. Total aktibo ka lang pag may outing. Sa pricing ay alis ka na! Ono, galit ka ba? Nag-choke si Sayad. Kailangan natin makita yon. Biro lang yon. Pero dapat ka nga lang mailang ngayon. Kasi ano nga bang naiambag mo? Makalipas ang ilang taon.
Tamang nagkaroon na ng Cartel M, nag-aantay pa rin yung mga nag-aantay. Napuno na ng uban si Diego, kaka-areglo ng mga berso mong laylay. Pero kapit lang, sa pagiging pantas na yung pinapantasya. Alam kong sanay kang humiling, kaya mas sanay ka na umasa. Naging miyembro ka ng kupunan, kaya meron ka pa ring importansya. O ikaw yung buhay na patunay kung gaano ka mali yung pahayag ni Skasta. Kasi di ba tagal mo nang ginagawa to, tapos hindi ka tumitigil? Wala namang kaibahan kung nandyan ka o wala ka dyan, kaya wala nang pumipigil. Kaya kung di mo nagawang manggigil, sa bigla kong paliwanag na natili kang tulog, round 1 pa lang to. Alam kong alam mo, nauuna ang kidlat bago umulog. Ay, putang ina. Tangina. Siyempre, unahin muna natin yung choke ni Sayad. Akala ko may ano siya doon, may adlib siya doon para iligtas niya yung sarili niya doon sa choke na yun. Pero choke talaga yon, medyo matagal. I think 2 to 3 seconds or parang hindi naman umabot ng 5 seconds. Basta kailangan din makita yon. So, yun yung pinaka-flaws lang ni Sayad sa round 1. Pero overall, tangin na kay Sayad yun. Bibigyan ko ng 7 points si Ilaya. Na-explain ko na sa inyo kung ano yung mga nakita ko. So, I'll give 7 points for Ilaya. Medyo nakulangan lang ako sa mga punches at haymakers niya. Tumatama yung mga suntok pero hindi yun gaano mabigat, hindi yun gaano basta, na-explain ko na yun sa inyo. Sayad, syempre yun nga yung flaws niya, nag-choke siya. Pero sobrang minimal lang nun. Pero kailangan natin makita yun. Kailangan natin, hindi natin pwedeng i-disregard yun. Kailangan natin makita at isama sa judging, no? Then, round 1 ni Sayad, syempre yung rebuttal, yung about dun sa record label. Ang tangin na solid nun. Feeling ko sa rebat na yun, alam mo yun, yung buong round kasi ni Ilaya medyo naging dead air, diba? So, yung rebat ni Sayad na yun, biglang may crowd na bigla no. So para sa akin score yun. Then yun, pagpasok ni Sayad sa returns, andun yung mga mabibigat and kitang-kita sa performance ni Sayad na lamang talaga siya sa in terms of performance. Haymakers andun din, punches andun, pasok na pasok yun kay Ilaya and yung kitang-kita naman, no, even nag-choke si Sayad, bibigay ko pa rin kay Sayad yung round 1 sa score na 9-7. So kung naitawid ni Sayad ng malinis yung round 1 niya, bibigyan ko sa ng perfect yun kasi kitang-kita na sobrang naiwan ni Sayad si Ilaya sa round 1 sa palitan sa round 1. Medyo bumaba lang ng konti dahil nga may konting slip up or may konting choke, pero hindi naman ganun kalaki yun. Minimal nga lang pero kailangan pa rin nating isama yun sa judging natin kasi battle to, although non-tournament to. Nabawi naman ni Sayad yung choke na yun sa mga malalakas na punto at suntok pero ayun, I can't give 10 points to Sayad na. So ayun, 9-7 in favor of Sayad. Solid na Sayad yun, sana. Tapos yung ender pa ni Sayad, na sobrang solid, no? Na round 1 pa lang to. Alam niyo naman na nauuna ang kidlat bago sa kulog. So ibig sabihin, yung 2 and 3 is powerful pa, no? So yun, Sayad round 1, 9-7. Uprising na naman ang kalaban. Tangina mga tuta ni Enigma. Teka, napansin nyo ba? Mga gasgas at anggulong gamit na. Sa sobrang daming gumamit, para ng mga putang di mabenta, mga binalot ng inggit, halata na halata kahit itanggi nyo, di nyo mapagkakaila. Trivia. 60% ng MC sa liga sa uprising gusto makasama. Isama nyo pa dyan yung hari ng... Di ko na para sabihin pa. Di siya nakasama. Bakit? Dahil di batayan sa amin kahit sobrang sikat nila. Old school rapper, old school DJ, old school producer, iba pang haligi sa eksena, di rin nakasama. Pero di ko sinasabi to para maliitin sila. Sinasabi ko nga to, sobrang malaking karangalan pa nga. Kaya ako lang naman sinasabi to para isampal sa inyong muka na yung mga taong inyong tinitingala, kami ang gustong makatrabaho at makasama.
Sa panahong to, walang makakapantay sa kalidad sa kalahati ng aming mga ginawa. At kung pagbabatayan nyo yung pagiging tanyag at view sa social media, tangina, uulit-ulitin ko pa ba kung ilang porsyento ng mga tao ay tanga? Yung meme sinasabuhay, mga sinasabi ni Vice Ganda, ni hindi nga nila alam yung kwento at gininto ang aral ng alamat ng pinya. Tapos, kami yung mga tuta ni Enigma. Talaga? Sino ba yung mga nagmamakaawa para mabigyan ng laban? Naglulumuhod, nangungulit para sa ahon masama yung pangalan. Mga dating batukan na hindi naman kinikilala tapos nagkaroon ng pangalan na dahil sa liga. Ano, masakit ba? Tapos kami sa uprising, kami pinapakiusapan ni Enigma. Pero para mangyari yan ay madalang. Bakit? Dahil kami ay may disiplina. Walang lumalabas na mapurol. Lahat ay todo kung maghasa. At kami rin daw ay nerdo at weirdo. Kung sa bagay, ganyan naman talaga turing ng mga pangkaraniwang tao sa mga matatalinong pilosopo at sayantipiko. Di ba nga, muntik pang bitayin yung pinakaunang tao na nagsabi na bilog daw yung mundo, pero nung napatunayan na totoo, putang ina na nahimik lahat ng mga bobo! Kami yung nerdo at weirdo, pero kami ay armado, lahat ito'y lisensyado! Pag ako pumutok, may kakatok sa inyong pinto, di ako nagbibiro, kilala ko yung mayor nyo. Hindi. Hindi. Teka, hindi. Hindi ko nakalimutan na nandiyan ka! Ito ay aking sinadya! Di kita pinuna para magmukha ka dyan, tanga. Lahat ng mga binigkas ko na linya, sampal din sa iyong mukha. Ang dami nila sinabi, wala kang sinabi, at hindi ka nagsalita. Yung pagchuchok, talagang sakit mo nga. Hindi na nalunasan, mas lalo pang lumala. Tigil-tigilan mo yung pagiging malilimutin. Baka mismong sarili mo makalimutan mo na rin. Okay, so sasabihin ko na dapat kaso naunahan ako ni Ilaya, no? Sasabihin ko na dapat na yung mga parang most of round 2, no? Tawag dito, yung parang hindi lang kalahati parang 3/4 ng round 2 ni Ilaya. Sasabihin ko na dapat na hindi yun para kay Sayad, no? Medyo nabitin ako kasi pwede niyang sabihin yung mga ganun sa ilang lines lang, sabihin natin 4 to 8 lines, pwede niyang i-summarize yun ng ganun lang. Medyo na-stretch yung paggamit niya na reference or angulo sa grupo nila na uprising. Tapos kung paano niya ginamit na bala yon, medyo hindi ganoon ka-epektibo. Kasi alam naman natin na uprising din si Sayad. So hindi siya ganoon ka-effective para sa akin. Parang kino-compare kasi ni Ilaya yung yung achievement ng kung ano ang uprising, kung ano yung uprising, kung ano yung mga achievement ng uprising na kayo nagmamakaawa kayo sa battle, kami pinapakiusapan. So yun yung naging yun yung naging kwento ng round 2 ni Ilaya. So para sa akin medyo ayun nga, sabi nga niya sa bandang huli, yung ender na niya, sinadya niya yan na hindi niya tamaan or hindi niya masyadong gawan ng punchline si Sayad sa round 2 kasi yun, at hindi ka nagsalita, no? At hindi ka nagsalita, meaning yung choke nga, no? Tapos biglang sinabi ni Ilaya na yung pag-choke ginawa mo ng ayun, basta may sinabi siyang gano'n, no? So overall, ganun pa man, kulang pa rin yun kasi hindi ko gaanong natripan yung naging timpla ng round 2 ni Ilaya kasi battle, syempre kailangan mo i-maximize yung mga yung mga punchline, yung mga haymakers, 'di ba? Kailangan magisiksik. Kaso anong nangyari sa round 2 ni Ilaya? Sinadya niya na walang punchline gaano kay Sayad. So medyo yun sa akin, no? Medyo less points yun para sa akin. Pero ganoon pa man, bigyan pa rin natin ng iskoran ko na. Bigyan ko pa rin ng 7 points si Ilaya sa malinis na performance. So yun lang. Ang bigat naman pala nito, di anak na putang ina mo. Yung mga sinasabi mong bobo, mas magaling sila sa'yo. Aray! At kami ka ng kami, tang ina. Kabilang ka na ba talaga? Aray! Tutugma ako pa ba yan?
Pinag-isipan mo ba yan? Di ba ako dapat makampante? Pinag-isipan mo na yan? Paraan mo para makaabante? Hindi naman ako mapili, Arik. Hindi ako maarte. Pero bakit matik pag Disyembre, laging kalaban ko, komedyante? Kasi 2 minuto isang ikot, tapos tugma mo na dala, bilang lang sa daliri. Battle rapper ka pala. Sana binawasan mo pa ng konti. Malapit na akong matawa. Meron ka lang antigong diksyonaryo, pero ikay payaso talaga. Paano labo-labo? Yung mga pinupunto mo at drama, tamang banal-banalan, para may babaeng maikama. O dati siyang nakikibaka. Pero magmula nung pumatol ka sa lumpo, para sa kasikatan, itong dating makabayan, naging makamundo! Dating hype man na naging hype beast. O naging hype beast ng tuluyan. Malalaswang larawan, agad niyang pinupusuan. Tapos siya din daw ay gamer na streamer, laging kwento sa inuman. Hindi ka lang cancer sa ML, cancer ka din sa lipunan. Ano? Hindi ka lang cancer sa ML, cancer ka rin sa lipunan. Kasi ano bang yung natutunan? Salot ka sa proseso. Anawas ka mo mukha mo. Dapat hinihigop mo insenso. Anawas ka mo mukha mo, dapat hinihigop mo insenso. Naku po. Sa pulba na puruhan, o ba't mo ang hindi ka pa kontento? Malayo ba sa bituka? Kasi sa puso nakasentro. At total na ipasikmura ko naman na sa'yo yung mga kamalian mong dulot. Punyal na itinarak, pababa ko ng hinugot. Bituko ka sa sahig, pero di naman ganun ka sa limuot. Kasi sa wakas mula sa'yo may aral ng mapupulot. Ano, panalo ka ba? Di ba minsan pinamukha mo na ang panalo yung makakamit lang pag nagkaroon ng pagbabago? Ano hindi mo yung panalo? Kung yung pananaw mo tabingi, para ba mauna ka sa pila ng mga tagahingi? Tagahingi. Okay, sayang. No? Sayang. Ang nagmatter na naman para sa akin dito is yung ano, yung choke ni Sayad. Akala ko magtutuloy-tuloy na yung ganong kalakas na puwersa kasi ayun, lakas na eh. Ang lakas na ni Sayad doon. Kaso nag-choke siya, ang tagal. Mas matagal pa yung choke niya dito kaysa doon sa round 1 na pinakita niya. So less points na naman yun para sa akin. Yung rebat, no? Tangay na yung rebat, pasok yun para sa akin, angas nun. Kaso yun nga, choke, pero binigyan ko pa rin naman ng 7 points si Elias sa round 2 kasi consistency. Kung ano yung pinakita niya sa round 1, yung 2, ganun din. Pero kay Sayad, medyo magkaiba yung naging story kasi mas malakas para sa akin yung pinakita ni Sayad sa round 1. Mas maraming mga haymakers doon, mas maraming mga punto, suntok, punchline, papunta kay Elias. Pagdating sa round 2, ganun pa rin naman kaso mas matagal kasi yung choke niya dito and para sa akin hindi naging enough yung mga suntok niya dito para ma-fill up yung hole na nangyari dahil sa choke na yun. So medyo para sa akin mas malakas yung round 1. Kaya yun lang. Kung hindi nag-choke si Sayad ng ganong katagal sa round 2, possible na bibigyan ko pa rin ng 9 points yun. Kaso nga lang para sa akin, hindi nabawi ni Sayad kasi yung yung choke niya dun sa mga punches or mga punchline niya na binitawan, no. So, yun. Bigyan ko ng 8 to. Kanya pa rin naman. Huwag kayo mag-alala. Bibigay ko pa rin naman kay Sayad yun in terms of direct punches. Kasi sabihin natin mas umonti nga yung mga punchline ni Sayad dito sa round 2. Mas direkta naman siya papunta kay Sayad. Kay Elias. So, dun pa din pumupuntos pa rin si Sayad dun para sa akin. Kaya 8. Bibigyan ko ng 8. Sayang kasi nagkaroon ng malaking butas dahil dun sa performance. So, 9 and 8. 17-14 by 3 points. Rounds 1 and 2. Sayad. Round 3. Sayad, ano yung anawaska? Di ba yun yung ayawaska? Yung pag-choke ni Barry,
Huwag niyo kinukondena. Tinutulungan niya lang si Arik. Nagbibigay lang siya ng spasyo sa ads ng Lazada at ng Shopee. Pero, ang problema, nakadating na yung delivery, wala pa rin siyang nasasabi. Game! Nauna ka sa akin sa liga. Nauna na gumera. Hindi ako nagpadalos-dalos, iba aking inuna. Ako ay naghasa sa paggawa ng makabuluhan na musika. Kaya kong mag-rap kahit sa sipol na mahina, di ko kailangan magnakaw ng beat para gamitin sa kanta! At noon, kukonti lang sa akin nakakakilala. Kukonti ang tumatangkilik ng aking mga obra, ngunit yung respeto talaga namang todo natatamasa. At nung ideya ay nakuha, pumutok aking pangalan na parang si Nikola Tesla. Ngunit nanatiling mapagkumbaba. Aminado I know nothing. Ngunit considered pa rin ako wisest sa atin, Socrates. Ako'y Alexander the Great sa digmaan, Aristotle sa politika, Plato sa teorya ng ideya. Sila ang aking ugat kaya ako'y puno ng bungang masagana. Makasaysayan aking mga obra, parang Starry Night ni Van Gogh at Picasso's Guernica. Hindi ako magpapaka-sell out para ma-sold out, parang tite at puking pininta. Kahit ano mangyari, kontrolado ko resulta. Inanalisa ko ultimo iyong mga taktika. Nasa likod lang ng kurtina, nagmamanipula, hawak ko, desisyon mo, ako ang Cambridge Analytica. At sabi nila, sa hinaharap, ikaw daw ay nagpunta. Inisip, inakala na doon na ilalakas ka. Ngunit kitang-kita ang progreso na ang resulta ay wala. Umalis na makisig, bumalik na maputla. Lahat ng nakaharap mo sa hinaharap, mga puros lampa. Nagkamali ka ng desisyon. Ito ay iyong mga inakala. Kung di ka naniniwala, lahat ng ginawa mo, ako rin ang may akda. Tingnan mo ngayon kung nasan ka. Sa kamay ring kita bumagsak. Nasa hinaharap ka na, bakit bumalik pa? Ubod ka ng tanga, ngayon tuloy wala ka na pagkat pangalan sa kasaysayan ay akin ang binura! Sira, limot, bura, sinira, nilimot, binura. Maraming salamat sa pagkakataon. Yung utak mo pinapalaya ko na, pwede ka nang magpahinga. Masyado malawak talaga yung atake ni Ilaya, and para sa akin yun yung naging naging weakness niya dito kasi hindi siya gaanong tumatama kay Sayad no. Masyadong malawak, para sa akin kalat-kalat ba yung pagiging kalat-kalat niya, hindi tumatama talaga para sa akin lang hindi tumatama kay Sayad. So rounds 1 to 3 ganun yung pinakita ni Ilaya. Naghanap ako nagantay ako ng ibang atake para kay Ilaya, pero same rounds 1 to 3. 21 points para kay Ilaya. Ganito pala maipag-usap sa galit na Arkanghel. Hindi ka ba nakadama ng hiya yung pangalan natin pinagtabi sa paanyayang pinaskil? Kaya kong sumalo. Kaya ano ba naman yung magpakamartir? Kailangan pa bang sumayad ng ilustrado para mailaya ang kartel? Ngayon lumutang na yung pagkakaiba. Diferensya ng aming pag-iisip. Nagsasalita ka para mag-ingay. Nagsasalita ako ng makakapagpatahimik. Kaya sa mga kaanak nito, humihingi na ako ng paumanhin. Kasi ililigpit ko na tong sobrang bibo, kulang sa pansin. Alam mo, bago ko sinabing mahina, siniguro ko munang malakas ako. Bago ko sinabing supot ka, siniguro ko munang tuli ako. Bago ko sinabing cancer ka ng lipunan, tinignan ko kung wala na nga ba talagang lunas. Bago ko pinakalat yung dugo mo, siniguro ko na merong magpupunas. Bago ko sinabing payaso ka, tiniyak kong ako'y kabaliktaran. At bago ko sinabing naligaw ko ng landas, tiniyak kong kaya kitang gabayan. Galing. Bago ko pinakamukha sa'yo kung gaano ka kapeke, tinignan ko kung tunay nga ba. Hindi ako nagre-reklamo, Ilaya. Sinasabi ko kung ano ka. Kaya habang unti-unting nawawala ang natitirang liwanag, naririnig mo ba yung bitak ng bungo mo na unti-unti kong binabasag?
Sundan mo lang yung usok ng inapula kong alab. Naway nakatulong ako para makapaglakbay ka ng panatag. Papunta sa kabila, masyadong maikli, siyang tunay. Inaayon ko lang yung sukat ng huling round ko sa sukat ng iyong buhay. Time. Ang ganda ng punto. Yung punto ni Sayad, yun, sa round 3 ay yun yung nagdala. No, ang tagal niya pumasok sa returns niya sa round 3 pero bawing-bawi dun sa punto na pinarinig niya sa atin. So, ayun. Ang ganda nun, no? Yung bago kita sabihang supportin, sinigurado ko munang tuli ako. Bago kita sabihan ng mahina, sinigurado kong malakas ako. So, may mga punto siya na gustong sabihin niya doon. And para sa akin, naitawid naman niya yon, yung mensahe na gusto niyang sabihin sa kalaban niya kay Ilaya, naitawid niya ng maayos yon. Medyo natagalan lang ako sa pasok niya doon sa round 3. Kasi, syempre, time na niya yon. Nag-rebat siya eh. Nag-rebat, ang tagal niyang pumasok. Siguro nakalimutan niya yung ratings niya, yung umpisa ng ratings niya. Pero, nonetheless, sobrang angas pa rin ng round 3. Para sa akin, yun yung pinakamalinaw na punto ni Sayad sa round 3. Pero, hindi ko alam kung paano ko i-scorean yung round 3 ni Sayad eh. Kasi, ang ganda ng punto niya, kaso naging matagal yung pasok niya. So, hindi ko alam kung i-count ko ba yun as choke, no? Pero, syempre, sa mga ganitong battle, kailangan mo ng preference talaga kung paano mo talaga nakita yung battle. So, para sa akin, nakita ko yun as choke eh. Kasi ang tagal niya talagang pumasok ton. So, bigyan natin na para sa akin, mas okay to. Mas okay yung round 3 compare sa round 2. Sa round 2 kasi medyo humina talaga, tapos ang laki pa ng choke. Tapos sa round 3, nabawi niya yon, ang ganda ng punto, ang ganda ng mensahe, kaya bibigyan ko pa rin ng 9 points si Sayad sa round 3. So, rounds 1 and 3, 9 points yon, 18 plus 8, 26. So, 26 to 21. All 3 rounds, Sayad ako. Ahon 10, day 1. Sayad versus Ilaya. Mag-i-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Solid, solid. At ang boto na mahurado, 5-0. Mag-i-ice tayo lahat para kay Sayad. So, Sayad talaga, 5-0. All 3 rounds. Cartel, solid yung album nila. Shoutouts, Diego. Judges. Yeah, isa ako sa bumoto kay Sayad. Sabihin natin mas solid silang dalawa. Solid silang dalawa parehas na pinakita. Pero tinignan ko na lang kung sino yung mas madiin sa battle format talaga na ginawa. Yun, Sayad. Okay. Binoto ko si Sayad all 3 rounds kasi buti talaga eh. Pero respect pa rin kay Ilaya man. Rising. Yo, class mo. I-judge ko na lang ng buo. Para sa akin, mas marami talagang suntok si Sayad para sa akin. Pero yung sulat nila, solid. Pero yun, battle to eh. So, para sa akin, mas marami pa rin mga lines si Sayad na talagang tumagos. Yes, totoo yun. Binuto ko si Sayad. Pareho sila na namumulaklak sa mga salita. Gamit ng mga lingwahe nila. Pero para sa akin, yung battle rap lang, yung babasehan, mas lamang ni si Sayad. So, Sayad. Si Tuwing. Buti na ibalik ni Sayad yung prepare niya ng mga sa verses kasi para sa akin nang nakita ko pang talaga ang magandang style or battle isa so Sayad ang minuto ko sa all 3 rounds. So ayun, no, all 3 rounds naman talaga, no. Actually kahit hindi na natin pakinggan yung mga judges, pero may naantay lang ako explanation, pero di na sila masyado nag-explain dito. So ayun, shoutout kay Vladi sa Sayad vs Ilaya na request. Sana patuloy mo akong suportahan, no. Kung may request ka, pila natin yan. Sa ngayon kasi sobrang dami pang nakapila talaga na na mga request. Kaya yun, keep on supporting me and sana hanggang kita-kits sa taas, no. On top to. Hindi ko kayo kakalimutan. So yun lang, Sayad vs Ilaya, shoutout Vladi, and kita-kits tayo sa next na video mga kumag. Peace out.